ang lamig sobra dito sa Japan. Dahil ang dami natin guys na na-harvest na kamote, meron akong i-share sa inyo na napanood ko dito. At alam nyo ba na itong kamoteng ginagamit nila at yung kamoteng hinarvest ko ay same na kamote, kaya magagawa natin at ang tawag dito ay yung ano imo. Since madami tayo guys ng kamoteng naka-stock doon sa bodega natin, ay gagayahin natin siya at para hindi masaya. Kaya lang, ang problema ng lola nyo, lagi kasing makulimlim, kaya hindi natin magagawa na patuyo sa araw. Pero anyway, gagawa natin ng paraan dahil meron tayong fruit dryer, no? So, yun ang gagamitin natin. Actually, guys, meron tinatawag dito sa Japan na yakiimo. Ito yung binabarbecue nila, guys, sa bato na mainit or oven. Tapos, mga ilang oras yun, napakatagal, guys. At pagbukas mo nga, para kayong kumain ng jam sa sobrang tamis. Napakalamig, guys. Tara, punta tayo doon sa bodega, manguha tayo ng kamote. Grabe yung lamig, guys. Parang nagyayelo yung hangin. At dito nga tayo pupunta sa ating bodega kung saan nandito yung stock ng ating mga kamote. Ayan, oh, di ba? Malinis pa din. At alam nyo ba kung bakit? Nilinis kasi siya ulit. Dahil asawa ko kinalatan siya ulit. Naalala nyo ba yan? Yung dalawang kamote natin at yung ibang bawang natin na na-harvest last year. Tapos, hindi pa rin natin siya nababalatan lahat. Kukuha tayo ngayon. Kung nasa ibabaw na to guys, bala ko ay lahat siya gamitin natin. I-dry natin to lahat yung nasa ibabaw. At meron pa nga tayong kamote naman na nasa ilalim. Yan yung mga walang tama. So, ito yung mga kamote natin at hindi nga natin hinugasan yung pagka-harvest natin nung last summer. Tapos ang gagawin lang natin ay huhugasan natin siya bago natin siya babalatan. So guys, kakailanganin natin yung ating chopping board na manchado. Ayan. Para hindi mamantsahin yung ating ibang chopping board. Kailangan iba yung pangkamote talaga natin. Lamig ng tubig. Ang bango bakit ganun yung amoy? Ba't may mint? Tagal na ito guys, nung November pa natin to hinarvest. Ngayon lang nagawa ng lola nyo. Pero 9 months talaga ang ano nun. Ito actually itong mga nasa ibabaw na to, hiniwalay ko yan. Kasi ito yung mga kamote na mayroong mantsa. Ay, na may tama. Tapos hindi ko nga agad nagawa. So maraming ang percentage na mabulok yan malaki. Gagawin natin, hihiwain lang natin to sa hiwang 4. Ayan, ganito natin siya hihiwain. Tapos ilalagay lang natin dito sa malamig na tubig. Makikita nyo yung slice natin, hinati natin siya sa 4 para magkasya siya dun sa ating fruit dryer. Tapos, ang gagawin natin, i-steam natin siya. Ayan. At i-timer lang natin to ng 20 minutes. Later. Ayan, ganda ng kulay. 12 minutes lang. Tapos malambot na siya kaagad at tinutusok ko, bumabaw na kaagad yung ating tinidor. Ang gagawin naman natin ay idadry na muna daw natin. Ako, yun lang ang problema ko, baka hindi umano tong ibabaw natin masarado kasi makapal. So kailangan daw isan-dry natin, pero dahil walang araw at yung araw dito sa amin guys, pasulpot-sulpot lang, hindi natin siya mabibilad. So, ang gagawin natin ay air dryer niya na natin. Ang bango ng kamote natin. Nakakaakit. May natira pa nga ditong isa. Pasakan natin takpan. Guys, ida-dryer natin siya ng 10 hours. Tapos, pagka-dry natin ng 10 hours, bukas ulit, i-steam natin siya ulit, and then, i-dryer natin siya ulit. Ayan. Convenient niya. Yun nga lang guys, kailangan sumingaw muna to kasi baka lumutong tong ating kumunat siya o bumaloktot. Masyado siyang mainit. Pero may siwang naman yan dito. May lusutan yung kanyang moist. Ayan. Hintay nyo, sumisingaw pa talaga. The next day. Ito guys yung itsura ng ating dinray kahapon. Hindi pa siya yung kunat na kunat. Tapos ang gagawin natin, i-steam natin siya ulit. Ayan, itsura niya parang pa-dry na siya pero hindi pa siya totally na tuyot. Yung iba parang buo pa. So hindi pare-pareho yung size nila, no? Another 15 minutes steam. Later. So eto na guys yung ating pangalawang steam. Gagawin natin, ibabalik natin siya dito guys.
You guys, pwede natin to itry sa Pilipinas. Maganda itong pambenta para hindi kayo nasasayangan ng kamote. At kapag halimbawa kailangan nyo ng kamote na pangluto, pwede nyo siyang gamitin ulit. I-steam nyo lang siya ulit para bumalik yung kanyang moist. Ayan tingnan nyo. Tapos, parang palit siya ng palit. Kahapon, naka-4 na layer tayo. Tapos another 10 minutes. 10 minutes, 10 hours. Ayan. Dahil wala nga tayong guys, ayan nag-steam siya, diba? Dahil wala nga tayong araw, ayan, yan ang gamit natin, food dryer. Bukas ulit, tingnan natin. Mamaya yun, mamayang gabi, masasalang natin siya bukas, pwede natin yung imukbang. The next day. Ito na guys yung ating pinroot dryer natin na machine, ayan, at kung makikita nyo, medyo natuyot na siya. So, ang gagawin natin, last step ay i-steam natin siya ulit. At ayan nga guys, nagpakulo tayo ulit at ilalagay lang muna natin sila ulit ngayon dito. Pag na-steam na natin siya na 3 beses, ang gagawin naman natin siya guys ay papatuin na natin siya mismo sa araw. Ito lang yung para mapabilis since maganda yung panahon ngayon. Kasi napansin ko guys, pag fruit dryer, sobrang tigas. Parang bato, ayan. Kaya, ayan, narinig nyo, diba? Diba? Kaya ang gagawin natin, i-steam natin siya ulit. Last steam. Tapos, sa araw na natin siya patutuyuin. Grabe, ang tigas. Narinig niyo may tunog? Susugat ang bibig niyo guys sa tigas. Katapos natin siyang ma-steam, ang gagawin naman natin ay bibilad natin sila sa araw at hanggang mataas pa yung araw. Ayan, ilalagay natin sila dito sa ating bilao. Buti na lang may bilao tayo. Tapos si Manong sabi niya, ba yung mga bilao mo nangingitim na. Pag luma talaga guys, ganyan ang nangyayari sa bilao. Kahit na hinuhugasan ko yan guys, kasi nga kaya nga siya nag-aamag dahil pag hinuhugasan siya at hindi natuyo ng tama, nangingitim talaga. Pero malinis po yan. Hindi ibig sabihin na nangingitim yan ay nagigitata. Ayan, masyado perfecto si Manong. Ang hirap pasayuhin, buti na lang hindi ganyan ang asawa ko. Ito na yung kamote natin. Compare kanina guys, mas lumambot na siya, no? Ayan. Tapos ang gagawin na lang natin ay ibibilad na lang natin siya sa araw para hindi siya masyadong tumigas katulad nung tigas nung kaninang nasa dryer sila. Sana magtire-diretso pa yung araw. Kaya lang paurong na yung araw. Late na natin siya nilabas. Kasi nga in-steam ko pa siya. Dito medyo mais pa yung araw. Kaya lang kami sama natin yun, baka magalit sa atin. Palagay lang po. Saglit lang po. Later. Ayan, ganyan ang naging itsura niya. Kumpara kahapon guys na ginamitan natin siya ng food dryer, sobrang tigas niya kaninang umaga. Tapos in-steam nga lang natin siya, ayan na siya ulit ngayon. Mas malambot na siya kumpara yung magdamag natin siyang inner dryer, food dryer. Tapos ang gagawin natin, titikman natin. Pero ibobote natin sila. Ang problema ng lola nyo, wala tayong bote. Kaya ang gagawin natin, isi-ziplock na lang natin siya at kailangan lagyan natin sila ng do not eat. Ayan. Tapos isil lang natin. Actually may vacuum sealer ako. Isi-sealer pala natin to. No? So kailangan ko ba magamit yun? So ayan guys, meron tayong 2 pack. Imagine niyo 5 tray to, 4 na tray. Oo, 4 na tray to. Ito lang yung pinalabasan niya kasi lumiit. Yung harvest natin na dami ng kamote nila. Maganda rin. Kasi kung nagpe-preserve kayo ng kamote, magandang paraan siya guys para hindi masayang inyong kamote kung hindi kayo marunong magtabi ng mas papatagal nyo. Guys, unahin natin tong Beni Haruka. Tadakimasu. Hindi ko man nang biniyak sa inyo. Ayan. Pakita ko naman sa inyo kung gaano kakunat. Ito niya. Ang kunat guys. Parang candy talaga. Yung lasa niya, lasang kamote pa rin pero ang tamis. Ito, hindi siya sobrang tamis, pero matamis. Ito yung ginagawa guys na pangyaki imo. Sobrang tamis na ito pag naging jam. Pero matamis na siya sobra guys. For me ha, habang nanonood kayo ng TV guys, magandang pamapak. Kasi lalo na yung lola nyo, habang nag-edit, gusto kong nguya ako ng nguya. At isa itong kamote guys, mas healthy. Nga lang, utot lang tayo ng utot. At ito naman yung pula natin guys. Ang sakit, nakagat yung bibig ko. Ito medyo basa pa guys. Kuha tayong isa. I-air dry natin to. Basa pa, hindi lahat na to yun. Dun sa pader. So ayan yung dilaw natin guys. Tingnan nyo kung gaano kakunat. Ang hirap na niyang hatiin. Ang ganda guys.
Mas maganda pala to, kung gagawa tayo ng ganito, medyo mas nipisan natin, mas madali silang magiging makunat. At mas madali natin silang matatry. Ayan. Parang dry fruit. Ganun. Kaya lang, dry kamote. Lasang kamote pa din siya, syempre. Ang problema lang, tuyot na siya. Hindi na siya yung kamote na pag sinasaw nyo sa asukal, nagme-melts in your mouth. Ito hindi. Kailangan nguyain nyo siya, guys. Pero, masasabi kong masarap. Parang yung mga dry fruits, dry meat din. Pag ginungunya siya, ganun. So, ayan guys, meron na tayong nagawang snack. Yun nga lang, hindi natin na-avoid yung pangingitim nila. So, hindi ko alam kung ano. O dahil siguro, mainit masyado yung ating, yung air dryer natin, yung food dryer na ginamit natin. So, maybe next time, perfectin natin. Kasi kailangan daw, babad muna sa tubig para ma-wash yung kanyang parang chemical para na nangingitim. So, ayun. Tapos maglalagay daw ng konti suka. So, next time, is perfect na natin siya. Sarap niya, in fairness.